Good day mga boss, mga master. Ito, Toyota Rush 2020 model. Ang concern dito ay biglang tataas ang kanyang idle or RPM. So, automatic transmission to mga boss. At yun nga, sabi ng client natin, may time talaga na parang mag-jerking siya dahil tataas ang kanyang RPM bigla. So ngayon mga boss, pinaandar na natin. At kita natin na may problema talaga to dahil nakailaw yung check engine niya at saka yung traction control. So, ngayon, okay naman yung idle niya. So, nasa 800 RPM siya. Ayan o. At saka stable ang kanyang idle. Pero, sabi ng client talaga, may time talaga na parang magwa-wild yung sasakyan. Kaya natatakot siya. So, siyempre, may problema talaga mga boss dahil nakailaw nga yung check engine niya at saka yung traction. So, ito yung ipipix natin mga boss kung kaya ba sa mga patsamba natin. So, siyempre, bago ang lahat mga boss, magpatulong muna tayo sa scanner natin para may idea tayo. Ito yung nabasa niya mga boss, P0012, P0014. So, sa intake BBTI at saka sa exhaust BBTI. So, ito yon mga boss. Dahil dual nga BBTI ito, may sa intake at saka exhaust. Ito yung kakalasin natin ngayon kung gumagana ba siya ng actual. So, actual natin to itis mga boss. At siyempre, check muna natin yung connection niya kung may negative at positive na supply. So, dahil okay naman yung connection niya mga boss, ito na. Natanggal na natin yung dual BBTI mga boss. Dito yan nakalagay. Oh. So, ito yung sa intake niya na BBTI. At saka itong isa ay sa exhaust. So, ngayon mga boss, lilinisan lang natin to. At i-actual natin kung gumagana ba siya. Ito na nga, susuplayan na natin siya ng positive. Ayan, pumitik naman siya mga boss. Oh. So, ibig sabihin, okay ang BBTI na to. So, gumagana siya. So, may story kasi ito mga boss na malapit siyang maubusan ng engine oil ang sasakyan na to. At napaka-sticky na talaga ng engine oil. Kaya nagduda tayo na baka barado yung mga oil slots sa loob ng dual BBTI. Kaya ito, lilinisan natin. So, pasensya na kayo sa mekaniko mga boss dahil medyo hindi pa nakapagupit. Ayan o. At grabe yung pawis mga boss dahil yun nga, nagsusumikap tayo dahil siyempre may mga ambisyon din tayo sa buhay natin mga boss na kahit papano ay may kunting changes. Kumbaga, hindi lang tayo permanent sa buhay na ganito. So, dahil observe ko lang talaga mga boss sa mga kapaligiran, sa kapwa natin mga tao at mga unggoy. Pag wala kang pera, parang wala kang kwenta. Ganon ba? Ganon yung kadalasan na nakikita ko talaga. Observe ko lang. Hindi naman sa lahat talaga, pero kadalasan, ganon talaga. So, pag may pera ka, dami mong kakilala or ano pa dyan. Pero pag wala, para ka lang asong gala. So, ganon. Ganon yung observe ko. So, ngayon mga boss, ito na, nilinisan na natin yung dual BBTI. So, kahit anong panglinis mga boss, carburetor cleaner, brake cleaner, pwede. Ayan, so pinitik ko ulit yung dual BBTI para mawawala yung mga bara-bara dito mga boss. So, ganun lang. Tapos, spray na naman ulit. Ayan. So, ganun lang mag-cleaning mga boss ng dual BBTI. Kailangan mo lang supplyan ng 12 volts para mag-open and close siya. So, ngayon, tapos na mga boss. At thumbs up do ngayon. Alright. So, RS fault code muna tayo mga boss. So, siyempre, sasalangan natin ulit ng scanner para ma-clear yung fault code. Ayan o. Pass no DTC. Pasok do ngayon. Ngayon mga boss, pagkatapos nating malinisan yung dual BBTI,
So, nireset muna natin gamit yung scanner. Siyempre, mawawala talaga yung check engine. Ayan o. So, wala na yung check engine dyan mga boss. Pati yung traction control. Pinatakbo na natin yung unit. Palabas na tayo ngayon sa shop. Pero hindi pa rin tayo kampante mga boss. Dahil last week kasi, pumasok to sa shop at nag-check engine. So, ang ginawa natin mga boss, dahil wala naman siyang hindi naman siya palyado at wala tayong nakitang problema sa observation natin. So, upon scanning mga boss, yun nga, nag-detect yung camshaft position finding. So, sa BBTI yun mga boss. Kaya ngayon, kanina nilinisan natin. Sana ay madali lang natin sa linis. Pag hindi natin nadali ito sa linis mga boss, malaking trabaho to. Dahil kailangan natin kalasin yung timing para ma-access natin yung camshaft assembly. Kumbaga yung may camlog mga boss. So malaking trabaho yun. Kaya sana lang hindi na to babalik yung problema mga boss. So update na lang tayo mga boss sa susunod na linggo. Dahil alam ko pag may problema talaga, babalik talaga to. Pero pag aabot na ng 1 month to 1 year mga boss at wala tayong na-content sa Toyota Rush na to, ibig sabihin mga boss, na-fix natin yung problema. Okay mga boss, hanggang dito na lang yung video natin mga boss dahil ayan o, hindi na siya talaga lumitaw pa. So siguro nasa 2 kilometers pa yung takbo natin. Sige, paabutin natin ng mga 5 kilometers. So stop muna tayo dito mga boss. So gilid muna tayo. Ayan, sa gilid muna tayo dito. At park muna natin. So automatic to mga boss ha. Park. Ngayon mga boss, off muna natin yung engine. Off. And start again. Ayun. So wala na talaga mga boss, hindi na lumitaw. Pero bigyan natin si client mga boss ng 1 week. Paglalabas ulit yung problema talaga, ayun na, bakbaka na mga boss. Pag babalik yung problema, wala na tayong ibang gawin pa kundi yung sinabi ko. Tanggalin natin yung timing at para ma-access natin yung camshaft assembly para malinisan natin yun. Sa loob kasi may parang variable valve dyan. Pag nabarayan ng mga oil slots, kaya hindi siya makapag twist ng maayos. Kaya kailangan nating linisan yun. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin mga master. God bless ating lahat. Yes sir.